there are two projects doon sa Wright Park, 'di ba, na hindi nga na-stop, no? Na-stop because of the failure on the part of the contractor to deliver yung commitments niya as the winning bidder for these two projects. These two projects are entitled, one is the BIP and the other one is the CPAG. Both of these projects ay mga multipurpose buildings, no? But they are not like the typical multipurpose buildings that we see, because these are actually stables for the horses and quarters for the workers, for the pony boys, a community hall for the constituents of Barangay Luwalhati, and stalls para mailipat natin yung mga nandoon sa labas, maipasok natin doon sa building na yon. Ito ang naging tugon ng City Environment and Parks Management Office patungkol sa mga agam-agam sa dalawa umanong naunsyaming multi-purpose building projects. Layon sana nitong maiayos ang zoning sa nasabing parke at upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga kabayo sa Wright Park. Ngunit dahil hindi naging maayos ang paggawa ng naunang kontraktor, nagresulta ito ng termination of contract. May mga natapos naman umano ang naunang kontraktor, ngunit dadaan pa ang mga ito sa isang assessment upang matukoy kung ano-ano ang dapat ulitin at upang magsilbing basihan ng susunod na kontraktor. Meron na tayong na-identify na kung ano yung acceptable portion ng project na magiging basihan para doon sa susunod na contractor. Okay, so merong nakalaan na budget na para doon, thanks to our local finance committee na mayroon tayong and approval by the city council, meron ng amount na 80 million para doon sa pagpapatuloy ng dalawang proyekto na yon. Okay? Dagdag pa ng SEPMO, kailangan pa sumailalim sa rebidding process ang naturang proyekto. We have to rebid it, no? Hindi kasi pwede na i-award natin doon sa second lowest bidder, no? Kasi iba na yung account Iba yung account, iba yung source of funding ngayon nitong pagpapatuloy ng proyekto na ito. So, ngunit kailan kaya muli masisimulan ang naunsyaming proyekto? After that, after the bidding process, we will be issuing the notice to proceed. Ngayon, doon sa building na isa, yung building 1, na sabihin na lang nating building 1, which is the BIP, that will take ang project duration na nakalagay based doon sa program of work na ginawa ng ating mga engineers is nasa 257 days. Doon naman sa CPAG, okay, sa building 2, that's around 210 days. Okay, so so less than a year naman yung kanila, yung project completion nila. Depende na lang kung magkaroon ng variations or magkaroon ng project suspension due to inclement weather or extreme weather conditions, etc. Nagpaliwanag din ng SEPMO tungkol sa mga stables na na-demolish para bigyang daan ang mga proyekto. Ang isang reason kung bakit tumagal yung proyekto is because of the presence ng mga stables doon sa area na yon that has to be relocated in the meantime. So it took us months, of course, no, to come into agreements, into terms with the owners of the stables and of course the horses. Luckily, very cooperative itong mga pony boys kasi we were able to relocate them doon sa katabi lang nung area na yon, kung saan ipapatayo yung isang building, yung BIP. So yung mga horses, meron na actually silang mga existing na stables ngayon, although temporary in nature. Hopefully once na magawa agad natin itong proyekto na ito, maumpisahan na itong proyektong ito, ay makakalipat na sila dito sa mga bagong stables na ipapagawa ng gobyerno. Sinisiguro ng SEPMO kasama ng ilan pang implementing agencies na matatapos sa lalong madaling panahon ang dalawang multi-purpose building project. What we can assure the public is that we are doing our best, no, para magawa yung mga necessary na proseso, no, ma-comply namin lahat ng processes, no, para sa rebidding nito at para magpatuloy yung proyekto. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.